Hi guys! Welcome back sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng bistek Tagalog or beef steak kung tawagin. Tara, samahan nyo kung simulan na natin. Ito yung mga kakailanganin natin. So una, naglagay na tayo ng ating toyo. At dito, kinutsara ko siya para malaman nyo kung ilang tablespoon ang ginamit ko for our calamansi. So, haluin nyo lang to and then i-marinate nyo for minimum 1 hour. Then, lagay kayo ng pepper. Haluin. So, na-marinate na natin yung ating bistek. So, ngayon, ang gagawin natin ay magpiprito tayo ng ating onion. So, naglagay na ako ng ating mantika. Painitin lang natin siya. Sangkutsahin nyo lang itong mabuti. Isa to sa napakadaling recipe, pero ang nagiging complicated lang talaga ay yung pagmix ng toyo at ng ating calamansi kasi nagtatalo ang alat at asin ng ating sauce. So ito, isi-set aside muna natin ang ating ginawang niluto nating sibuyas. And then pagkatapos, dito ang ginawa ko sa minarinate natin baka ay pinlito ko muna siya. So make sure din pala yung baka na bibili nyo ay ipapahiwa nyo siya ng manipis. So ito, manipis yung cut dito. Pag naluto nyo na siya, iset aside nyo lang yung mga na-prito nyo. By the way guys, maraming version of how they cook yung steak nila. So itong version ko is the simplest way na ipakita sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, repeat procedure lang. Iprito nyo lang siya sa maluto and then set aside. Tapos guys, huwag nung kalimutang mag-like and mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. So, in the same pan, ilagay na natin yung ating sauce na ginawa kanina. So, ito yung pinag-marinate natin ng baka. So, pakukuluan lang natin siya. Then, ilagay na natin yung mga pinilito nating baka kanina. Ibabalik lang natin siya. Then, sabay natin silang pakukuluan. Maglagay pa kayo ng pepper kung kinakailangan. At para makasigurado kayo na hindi maalat, hindi maasim ang inyong ginagawang bistek, maglagay kayo ng tubig. Tapos, syempre, hindi mawawala ang sugar, pambalanse ng lasa. So, tuloy lang ang pagpapakulo. And then, ilagay na natin yung ating sibuyas na pinirito natin kanina.
And then, para lumapot ang inyong bistek na ginawa, maglagay kayo ng cornstarch. So, di ba napakadali lang guys at kayang-kaya niyong gawin sa bahay. Pwede nyo rin pang negosyo. Ito lang ay idea na binibigay ko sa inyo sa mga taong hindi marunong magluto, gustong magnegosyo. Ito po yung ginagawa namin na mapakita sa inyo kung paano ginagawa ang bistek Tagalog. So, ito na po ang ating bistek Tagalog. I hope na nag-enjoy kayo sa aming videos, and kung meron po kayong mga suggestion or request na gusto nyong gawin namin para sa next video, i-comment nyo lang po sa comment section. So, see you next time! Bye!